Welcome back sa aton na programa ngayong hapon. Okay? Once again, magandang hapon sa lahat. Sa lahat ng ating mga listeners and viewers ngayong hapon, magandang hapon po sa inyong lahat. And welcome back sa ating programa ngayong hapon, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espirat. And sa uman, no? Kumusta man ang aton na kabuhi? No? Kumusta ang aton nga mga trabaho? Kag kumusta man ang bawat isa sa pamilya, sa loob ng pamamahay? Kumusta po kayong lahat? Okay? And salamat dahil binigyan tayo ng Panginoon ng magandang panahon. And salamat naman dahil may mga bagyo pero hindi na dito sa atin, medyo sa ibang lugar. Okay? Yung sa atin naman, nung last na bagyo dumaan, no? Pero hindi talaga yun ang talaga malakas. And tumama yung bagyo doon sa, sa karagatan lang. And salamat dahil walang mga ari-arian ang mga na-damage. No? So, ulan lang yung naranasan natin. So, salamat sa Panginoon. Pero yung iba na nakaano sila ng buhawi. Pero salamat man kasi naka-recover naman. Okay? So, sa lahat ng mga workers natin dyan, okay? Lahat ng mga workers natin dyan sa Boracay, magandang hapon po sa inyong lahat. Prayer ko na bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon na magagamit nyo sa inyong pagtatrabaho. Yan. Bigyan kayo ng safety, no? Every day, no? Lalo na sa mga trabaho nyo dyan. Okay? Also sa ating mga government official, yan. Palagi talaga kaming nagpipray sa inyo. Okay? Lalo na sa ating mga government official. Nabigyan kayo ng wisdom ng Panginoon na magamit nyo everyday. Lalo na sa mga desisyon na inyong gagawin. So, pinagpipray namin talaga kayo. Okay? And also sa ating mga teacher, no? Yun, nagpapatuloy pa din silang nagtuturo. No? December na ngayon. So, siyempre, nandyan yung tinatawag na Christmas party or exchanging gift. Okay? So, excited na ang mga estudyante and also naman ang mga teacher. Yan. And also sa ating mga workers sa hospital, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Naway bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon na magagamit nyo. Magagamit nyo, lalo sa ating mga doktor dyan. Okay? Na bigyan kayo ng lakas ng Panginoon upang magamit ninyo sa inyong trabaho, lalo na kung maraming mga pasyente. Okay? And also sa ating mga parents na nasa bahay lamang, okay, nagpapahinga sa ganitong oras. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapahinga while nakikinig sa programa natin ngayong hapon. Nakikinig through radio. And also yung iba naman nanonood sa programa natin ngayon through live streaming. Okay? And also sa ating mga parents na nagtatrabaho sa farm, yan, sa bukid. Magandang hapon sa inyong lahat yan. Okay? Sana ibigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon na magagamit nyo every day, lalo na sa mga gawain nyo sa bundok. Lalo na sa mga garden nyo, sa mga sapat, sa mga pispis, So, magpapakain kayo everyday, no? Sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. Yan. So, Merry Christmas dahil Pasko na, no? And my prayer na tani, bigyan kayo ng blessing ng Panginoon para may pang Noche Buena kayo. Okay? Ang pangit lang kasi ngayon yung alam nyo yung sa social media, yung mga balita na
Ang budget lang para sa Noche Buena is 500. Nako naman. Hindi yun, hindi kasya, hindi kaya talaga. Okay? So, dahil Noche Buena, dapat handaan talaga. Okay? So, amugid na dapat. Okay, so, ngayong hapon, no, dadalhin ko kayo dito sa salita ng Panginoon. Kag makikita ito dito sa Psalms 103. No? Psalms 103 verse 1 to 5. Tapos babasahin ko lang ito. Kagsabi ng salita ng Panginoon dito sa Psalms 103 verse 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfy the mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagle. So, mamaya i-explain ko ito. But before that, mga muyuan ay kita sa Ginoo. Let's pray. Lord Jesus, thank you so much sa hapon na ito. Thank you so much once again, Lord. Once again for the privilege, Lord God, na binigyan niyo mo naman po sa akin, Lord, na makashare ng salita mo through live streaming and through on air sa radio, Lord God. Salamat gid sang panahon nga ginhatag mo. Kag pray ko man, Lord God, this time na tani ang mga listeners kag viewers namin, Lord God, mananatiling nakatune in hanggang matapos, Lord God, itong programa na ito. Prayer ko man, Lord, bigyan mo man sila ng wisdom na maintindihan nila, Lord God, ang salita mo. Kag i-guide mo naman ako, Lord God, lalo't lalo na may share ko, Lord God, yung mga natutunan ko galing sa salita mo. And prayer ko, Lord, na tani na ma-apply man namon, Lord God, ang mga matutunan namin ngayon, Lord, ngayong hapon na ito. Kag i-bless mo man din, Lord God, itong platform na ito na ginamit mo, Lord God, instrumento upang ang salita mo ay ma-share sa bawat tao, Lord God. Especially, Lord, sa mga tao na hindi pa nakakakilala kay Jesus. Salamat din sa platform na ito na ginamit nyo upang ang mga tao, Lord God, na nasa malayo makakarinig ng salita mo. And salamat, Lord God, sa opportunity na binigay nyo po dito. Kag i-bless mo man in a platform, Lord God, ito na gawain, itong radio station na ito. Sa bawat gagawin namin, Lord God, lalo't lalo na sa hapon na ito, prayer ko man na ikaw po mag-bless. And also sa mga listeners and viewers namin, Lord God. Ito po ang aming samot dalangin at pasalamat sa mahal at pangalan Jesus. Amen and Amen. Now, tingnan muna natin mga abyan ang background sining Psalms 103. Now, ang Psalms 103 is a hymn of thanksgiving written by King David. Pero, walang exact na story na sinasabi sa Bible kung anong eksaktong pangyayari noong isinulat niya ito. Pero, sa binasa natin kanina, verse 1 to 5, malinaw ang context at ano yung gustong ipaabot ng Panginoon sa atin at ano yung purpose nito. Bakit niya ito sinulat? Now, number 1, David wrote Psalm 103 as a personal praise after experiencing God's mercy. So, isinulat niya ito nung nakaranas siya ng habag ng Panginoon. At ano pa, hindi lang mercy, forgiveness, and also healing. Now, kung titingnan mo,
Sa binasa natin kanina sa verse 3, sabi niya dito, who forgives all your sin, who heals all your diseases. Ibig sabihin, sa panahon ni David, that time, nakaranas siya ng matinding kabiguan, matinding sakit, matinding kasalanan o crisis na kanyang naranasan. At hindi lang yan na mga bagay ang naranasan ni David, kundi naranasan din niya yung tinatawag na restoration ng Panginoon. Now, most Bible scholars believe that this Psalms was written late in David's life during a time na na-restore ulit siya ng Panginoon. Ni-restore siya ng Panginoon. Pangalawa, napatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan like kay Bathsheba. No? Isa yun na kay Bathsheba. And then, na-recover mula sa emotional and spiritual brokenness. And also, dito nakita ni David kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa kanya over the year. Kaya, sinabi niya, sinulat niya dyan sa verse 1 na, bless the Lord, O my soul. So parang kanta, hindi ba? Kung nakarinig na kayo ng kanta ng 10,000 Reason. Yung pinakauna na praise ang kanta is ang chorus, bless the Lord, O my soul. So ganyan. So kinuha ng awitin yan sa Psalms 101, no? So sabi niya dito sa Psalms 103 verse 1. Sabi niya diyan, bless the Lord, O my soul. At ano pa ang makikita natin dito? Now, this Psalms, no, Psalms 103 was written to remind himself not to forget God's benefits. Okay, so muna ang verse 2. And forget not all His benefits. Now, ang pamangkot sini, mga abyan, may panahon ba, may oras ba na nakalimot si David sang Ginoo? Sa Ginoo? May ara ba sang panahon or time na nakakalimot siya sa Panginoon? I think wala. Okay? Bakit? Siyempre, binansagan nga siya na a man after God's own heart. So, paano siya makakalimot? Pero, may tendency ba na nakakalimot si David? At ano kaya ang mga rason or dahilan bakit siya nakakalimot? So, ito yung mga tendency na kung saan nakakalimot si David. Unang-una, na nakakalimot siya dahil sa pressure sa buhay. Yan. Ikaw ba naman, no? Ma-pressure ka. Yun. Isa na. Pangalawa, guilt. Siyempre, nagkasala siya that time. And ano pa? Failures. Okay? Hindi niya nasunod ng mabuti yung gusto ng Panginoon. Ano pa? Disappointments. Yes. No? Disappointments. And also, emotional burdens. So, amo ini ang mga tendency na nakakalimot si David. Hindi ibig sabihin na matanda na si David. Yun ang dahilan na bakit nakalimot siya. Kundi itong mga bagay na ito. Ang tendency na nakakalimot siya. That's why, ang Psalms 103 is like a self-preaching psalms. Now, sinusulat niya ito, sinasabihan niya yung kanyang sarili. He is talking into his heart. Like for example natin, ganito ba, na Pastor Ariel. Like for example, kinakausap ko yung sarili ko. Pastor Ariel, huwag mong kalimutan ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa'yo. Okay, so yan ang sinabi
ni David. Sinulat niya sa verse 2. And forget not all His benefits. Huwag mong kalimutan lahat ng mga ginawa ng Diyos sa iyo. Okay, so ngayon, kung titingnan mo mga abyan, no, mga listeners and viewers natin ngayong hapon, most people thank God for what they see. Yes, tuod gid na. No? Most people thank God for what they see. Pero iba si David. Iba si David. David thank God for what God has done inside him. Okay? So David thank God for what God has done inside him. So, itong Psalms 103 verse 1 to 5, mga abyan, amo ni ang maghatag sa aton sing foundation kung ano gid ang tuod-tuod nga pagpasalamat. Okay? So, these Psalms gives us the foundation of biblical thanksgiving. Now, ngayong hapon na ito, 3 kabagay na i-share ko sa inyo. Okay? 3 kabagay na i-share ko sa inyo why God deserves our deepest thanksgiving. Bakit deserve ng Panginoon yung pagpapasalamat natin, okay, sa Kanya. Now, ang title natin sining hapon is Thanksgiving, a thanksgiving of the heart. Okay? So, number one natin is thank God for His restoring mercies. Okay? Thank God for His restoring mercies. Verse 3. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Now, kung titingnan mo dito, mga abyan, ang tune ni David hindi nagsisimula sa tinatawag na success. Yung tune niya dito. Okay? Hindi sa blessing, okay? Kundi sa restoration ng Panginoon. Okay? So, ito yung entrada niya, hindi yung success, no? Hindi blessing, kundi yung restoration, yung entrada niya, yung tono niya. Why? Dahil para sa kanya, thanksgiving begins when the heart is healed. So, yan ang gusto na ipaabot ni David sa bawat isa sa atin. Now, 2 kabagay na pwede naton isugpon or i-combine naton. Okay? 2 truths. Number 1 is forgiveness and healing. Okay? Amo man na ang verse 3. Diba? Forgiveness kag healing. Now, tingnan natin. Okay? Now, number one is He forgives completely. Okay? He forgives completely. Sabi ng Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west. Ibig sabihin nito mga abyan, no sin is too big for God's mercy. And alam yan ni David. Now, makikita mo yan, mababasa mo yan sa 2 Samuel chapter 12. And also, idagdag mo yung healing, Psalms 51. Basahon nyo na. And pangalawa, okay? So, ang una natin is, He forgives completely. Pangalawa, He heals deeply. Okay? He heals deeply. May kanta na mga abyan, no?
mostly kinakanta na sa mga gathering, sa fellowship. Ang He's able, no? He's able, I know He is able, I know my Lord is able to carry me through. Kag sabi sa Psalms 147 verse 3, He heals the broken-hearted. Amo na ang nilagay nila sang kanta. He heals the broken-hearted and set the captives free. He made the lame to walk again and close the blind to see. So may action gani na mga abyan. So yan ang sabi sa Psalms 147 verse 3. He heals the broken-hearted. Okay? So pangalawa natin, He heals deeply. Okay? So ang healing process dito, hindi lang physical healing, hindi lang emotional, hindi lang mental, okay? Hindi lang intellectual, okay? Kundi guilt. Okay? So ito yung mga healing, hindi lang physical yon. Kag ano pa, shame. Ito yun ang hinihil. Okay, shame and also fear. And then the last one is trauma. Okay, trauma. Alam niyo naman, may mga taong natutrauma, hindi ba? Kapag nakikita ng ganitong bagay or mga pangyayari, agad-agad nagpapalpitate ang agad nag-nervous breakdown. Okay, or nagpapalpitate. Okay? Bumibilis yung tibok ng puso. Kaya nga, ang ginagawa agad ng mga taong may mga ganon, kumukuha agad sila ng kanilang bulong kag mag-inom sila para balik yung kanilang So ganyan ang ginagawa. Trauma, hindi basta-basta ang trauma mga abiyan. Okay? So, sabi ng salita ng Panginoon sa Psalms 147, He heals the broken-hearted. Okay? Hindi lang physical, hindi lang emotional, mental, intellect, kundi yung guilt, shame, fear, kag trauma. Yan ang hinihil ng Panginoon. Then, pangatlo, He restores fellowship. He restores fellowship. Sa Isaiah 59 verse 2. Okay? Isaiah 59:2. Sabi dito, sin separates but mercy reconnects. Ibig sabihin mga abyan, ang kasalanan amuni ang gapasiparate sa aton sa Ginoo, gapalayo sa aton sa Ginoo. Yes, tuod gid. Ang kasalanan amuna nga ginapalayo gid ka sa Ginoo. Pero pasalamat kita kay ang mercy, ang habag sang Ginoo amuna ang gapabalik sa aton sang presensya sang Ginoo. Okay? So, ibig sabihin nito sa Psalms 59, no? Forgiveness brings us back to God's presence. Sa amin, noong nakaraang taon, sumali kami sa isang conference sa tinatawag na Acts of Love, mga abyan. Acts of Love. Ngayon, isa sa speaker namin, sinabi niya doon na confession brings healing. Yes, tuod-tuod gid na. Kapag may confession, may tinatawag na forgiveness. Tapos yung result, yun yung tinatawag na blessing. Confessions brings healing. Forgiveness brings healing. Okay? So, amo na ang gid. Pero kung ang sala, amo na gid ang ginauyatan naton, amo gid na ang magpalayo sa aton sa Ginoo. Pero salamat sa aton nga Ginoo dahil malaki yung kanyang habag, yung awa niya, yung mercy niya. Kaya
nung pinatawad na yun ng Panginoon, ito yung nangyayari. Forgiveness brings us back to God's presence. Okay? So, ano ang lesson natin sini mga abyan? Okay? Ang lesson natin mga abyan, you cannot thank God properly until you remember what He has forgiven and healed. So, paano natin ini ma-apply? Now, number 1, thank God for hidden healing. Okay? Thank Him for healing hidden wounds. May mga time na nangyari sa atin mga abyan na hindi natin alam na hinihil na pala ng Panginoon yung wounds natin. Kunyari, nasaktan ka. Okay? Nasaktan ka. Siyempre, ang masasaktan sa'yo yung puso mo talaga. Hindi ba? Hindi mo alam, no, na hinihil ka na pala ng Panginoon. So, hindi natin yun nalalaman. Pero, ngayon, nagugulat ka na lang, ganito na yung nangyari sa buhay mo. Pero, hindi mo alam na ang gumawa noon yung ating Panginoon. That's why, pasalamatan natin siya. Okay? In application, thank Him for healing hidden wounds. Okay, so muna ang number 1 naton mga listeners and viewers naton sininga hapon. Number 1 is thank God for His restoring mercy. Kag number 2 mga abyan, thank God for His protective grace. Okay? Diyan lang pa din makikita natin sa Psalms 103 verse 4a. Sabi dito, who redeems your life from destruction. So ano po ba ang ibig nitong sabihin ni David? Okay? Now, alam natin na ang trabaho ni David that time is nung hindi pa siya hari. Ang trabaho niya that time is tagabantay ng tupa. Now, hindi madali ang magbantay ng tupa mga abyan kasi hindi lang isa yung binabantayan niya na tupa. Marami po. Like for example naton, mga 300 ka mga tupa. Example lang naton ha. Ganyan ang kanyang binabantayan 300 ka mga mga tupa. Sheep. Ngayon, itong mga tupa na ito, masarap sa mata ng mga, yung mga, like for example, lion, okay, bear, ito, masarap sa kanilang mata. Okay? So, hindi basta-basta ang trabaho din ni David. Tagabantay nga siya ng tupa, pero may mga, doon, pagsubok. Pero, tagabantay nga siya, pero nakasurvive naman siya. Pag may lion, hindi hindi nakakakuha ng tupa or ng sheep dahil nandun siya. Ano pa yung isang matapang na hayop? Bear. O, isa din yan. Pero, nakasurvive siya. And ano pang challenges sa buhay ni David? Si Goliath. Hindi ba? Si Goliath ay parang kung natin sa ngayon is parang yung NBA player na si Yao Ming. Mas mataas pagid na kay Yao Ming. Okay? Kung kilala niyo yung player sa NBA na si Yao Ming. Okay? So mas mataas pa, pero ito yung kalaban niya, si Goliath, higante. Pero nakasurvive naman siya. Nakasurvive siya. Nung nagiging hari na siya, nandun yung tinatawag na death threat. Papatayin siya siyempre. Unang-una yung anak niya, si Absalom. Nung hindi pa siya nagiging hari, si Saul mismo. Okay?
Si Saul mismo, nagtangka din na patayin si David. Pero lahat ng mga ito, mga abyan, okay, nakasurvive si David. Ang tanong, nakasurvive siya dahil ba sa kanyang sariling kakayanan? Now, nakasurvive si David hindi sa kanyang sariling kakayanan, kundi sa lakas ng Panginoon, kakayanan ng Panginoon. Kaya nakasurvive si David. Kaya sinulat niya ito sa Psalms 103 verse 4a. Who redeems your life from destruction? Okay? Who redeems your life from destruction? So walang iba na tumulong kay David para makasurvive siya. Lahat ng mga ito ay ang Panginoon. Okay, now 3 kabagay i-share ko sa inyo ngayong hapon about thank God for His protective grace. Number 1, God protects us from danger we see. God protects us from danger we see. Psalms 121 verse 7, the Lord shall preserve you from all evil. Now, itong nangyari sa buhay ni David, nagkataon lang ba ito? Hindi, nakikita niya ito lahat. Galing sa nagbabantay ng tupa, na nakasagupa niya si Goliath. Lahat ng mga pagsubok nakikita niya ito, mga abyan. Okay? Pero sabi ng salita ng Panginoon dito sa Psalms 121 verse 7, the Lord. Okay? So ibig sabihin ng Diyos, the Lord shall preserve you from all evil. Lahat nakikita po ito ni David. Pero pasalamat tayo, pinoproteksyonan pa din siya ng Panginoon. Pangalawa, God protects us from dangers we do not see. Psalms 34 verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him. Alam niyo ito mga abyan na naranasan ko na talaga ito sa totoong buhay. Ako hindi kasi ako taga Aklan, taga Mindanao ako. Cagayan de Oro. Ngayon, mga abyan, meron kaming member doon sa Cagayan de Oro na kapitan sa barko. Okay? So ngayon, meron silang lupa doon sa Claveria. Tapos ginawa nilang resort. Yan. So ngayon, dahil doon na sila nakafocus, pero meron naman silang bahay sa sa Cagayan de Oro. Pero doon sila nakafocus kasi yun ang ginawa nilang bali business. No? So ngayon, doon na sila na tumitira. May anak ito na 3. Ngayon, sabi niya sa akin na, Pastor, kung pwede ba na bisitahan mo naman kami dito. Tapos, sabi niya sa akin na, dalhin ko lahat ng mga young people. Tapos doon kami mag-fellowship. Siya na bahala. Siyempre, kapitan, pag sinabing siya na bahala sa sa pagkain, lahat doon, sure na yan. So, pumunta kami. No ngayon, ang ginano namon nga salakyan, ang Starix to, ang drive to, ang akon nga, ang akon nga pinsan. Pagpunta namin doon sa Claveria, yung daanan punta sa Claveria ay daw tulingon siya nga style. Pero mas taas pagid. Ito sa tulingon, nubo lang na. Taas gid to, tapos pa curve ang yung
Tawag dito yung daanan papunta sa Claveria. Okay? So pagpunta namin doon, okay pa yung sasakyan. Okay? Okay pa yung sasakyan. Fellowship kami. Tapos, pagkahapon, umuwi kami kasi pagka Sunday, siyempre, may simba kasi pagka Sunday. So, umuwi kami ng Saturday ng hapon. Pagkatapos namin fellowship doon. Hindi ko alam na ang pinsan ko parang yung takbo ng sasakyan, parang nakapermera, yung umuugong yung sasakyan. Tapos nagulat ako na sabi ko parang ba? Pero syempre naman kampante ka kasi syempre siya yung nagdadrive eh. Or paraan lang niya yun. Yun pala, ito yung nangyari. Pagdating namin doon sa church sa Cagayan de Oro, ito yung nangyari mga abyan. Sabi niya sa akin, Pastor Brad. Kasi Pastor Brad ang tawag niya sa akin. Pastor Brad, kasi pinsan kami. Pastor Brad, alam mo, kanina while papauwi tayo dito, itong sasakyan, itong sa Starex, ipapaayos ko ito bukas. Bakit? Sabi ko. Dahil kanina, while pauwi na tayo, wala na po itong brake. Ay, grabe mga biyan. Nung narinig ko yun, daw ginano ang ko, yung sorry to say, ang buli mo ba, daw di ka na, daw gagilok, daw di ko ka insindi sa akon nga ginabatyag. Biruin mo, paano na, ang Claveria mataas na nga, so pabalik kami. Kaya nagulat ako na yun yung way ng pagdadrive niya. Parang ba to? Nakapermera, bang niya? Yun pala, struggle na pala yung yung pinsan ko. Tapos biruin mo, lahat kami, mga young people nandun sa Starex. Kita mo? Pero nakarating kami sa church na wala pong nangyari sa amin. Ibig sabihin, ito yun. God protects us from danger we do not see. Pinoproteksyonan tayo ng Panginoon kahit hindi natin nakikita. Yun, alam ba namin yun? Alam ko ba yun? Hindi, ang pinsan ko, hindi siya nagsabi sa akin na Pastor Ariel or Pastor Brad, wala nang brake yung sasakyan natin na. Kung siguro sinabihan niya ko noon, siguro magpapanik siguro ako. Kasi malakas pa akong uminom ng kape noon eh. Ngayon hindi na. Buti na lang hindi niya ako sinabihan. Pero, ang point natin doon, ito yun. God protects us from danger we do not see. Alam niyo mga abyan, maraming beses na tayong niligtas na hindi natin nalalaman. Maraming beses na tayo niligtas ng Panginoon na hindi natin nalalaman. So anong gagawin natin mga abyan? Ito yun. Deserve niya na dapat siyang pasalamatan. Pangatlo, mga abyan. So amuni ang pangalawa is God protects us from dangers we do not see. Kag pangatlo is God rescues us when we cannot rescue ourselves. Psalms 34 verse 19. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Many are the afflictions, but the Lord delivers him out of them all. Ang tanong niyan, kaya bang iligtas ni David ang kanyang sarili? Hindi. Same din sa atin mga abyan. Okay? Same din sa atin mga abyan. Kaya mo bang iligtas ang iyong sarili? Hindi talaga. Okay? Si David, hari yun, warrior yun. Pero hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Sino lang ang makakayang makapagligtas niyan?
Walang iba kundi ang Panginoon. Naligtas si David sa lahat ng mga naranasan niya sa kanyang buhay. Ang Panginoon mismo ang nagligtas sa kanya. Okay? Kita mo, nung hindi pa hari si David, musician ito eh. Marunong itong mag-play ng harp. Pinapatawag ito ni Saul, ni King Saul. Papunta doon sa kanya. Tapos haranahan siya yung patugtugan ng instrumento. While ga-play siya sang harp, ginabangkaw siya. Pero hindi man siya natamaan. Tanong, aksidente lang ba yun? Na hindi siya tinamaan? Isa doon yung tinatawag na protection ng Panginoon. Bakit? Sabi ng salita ng Panginoon sa Psalms 34 verse 19, many are the affliction, but the Lord delivers him out of them all. Now, ano ang lesson natin mga abyan? Ang lesson natin mga abyan, before you thank God, before you thank God for what He gave you, thank Him for what He saved you from. Okay? So, hindi lang tayo mga abyan magpapasalamat kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin. Pero pasalamatan mo yung mga bagay, na kung saan hindi mo Lord, salamat man sa mga butang, na hindi ko man nalalaman, Lord, pero gintao mo sa akin. Amo na, deserve ang Ginoo na pasalamatan natin. Okay, so in application, number 1 is thank God for protection. Siyempre naman, yan talaga. Thank God for protection. Pangalawa, thank Him for unseen deliverance, yung niligtas tayo ng Panginoon na hindi natin nalalaman. And also thank Him for every silent rescue. Yan. Hindi natin nakikita. Okay? Kag silent rescue. Okay? Thank Him for every silent rescue. So yan po ang pangalawa natin mga abyan. Balik lang tayo ng konti. Una is thank God for His restoring mercies. Pangalawa, thank God for His protective grace. And then the last one is thank God for His daily provision and renewal. Ito na mga abyan. Thank God for His daily provision, yung pag-provide ng Panginoon sa atin, and also renewal. Verse 5, sabi niya dito, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfy you, who renew your youth like eagle. So ano po ba ang ibig sabihin nito mga abyan? Okay? David says, God does not just give. So, ibig sabihin, hindi lang nagbibigay ang Panginoon sa aton. But, He satisfy us. He renew us. Ibig sabihin, hindi lang nagbibigay ang Panginoon, kundi binibigyan pa tayo ng satisfaction. Okay? Hindi lang supply ang binibigay niya, kundi strength, joy, endurance, yung strength, and also yung hope. Okay? Yung hope ang binibigay ng Panginoon. Now, dalawang bagay na matutunan natin dito na pwede natin i-combine. Number 1 is provision plus renewal. Okay? Provision plus renewal. Now, number 1, God provides what we need.
Ang tanong ko mga abyan, sino ang nagpo-provide sa inyo? Sa inyong pamilya, sino ang nagpo-provide? Magsasabi ka talaga na siyempre si tatay. Ako mismo, siyempre ako yung ng tahanan. Ang tanong, sino ang nagbibigay sa'yo? Okay? Hindi mo naman magsasabi na ako pa, sa akin lang galing. Okay? Alam mo mga abyan, ang nagpo-provide ng ating mga pangangailangan, walang iba kundi ang Panginoon. Yan ang binibigay ng Panginoon sa'yo. Okay? So number 1, God provides what we need. Memorize ito ng mga unga. Psalms 23:1. Sabi niya dito, the Lord is my shepherd, I shall not want. Walang makukulang sa akin. Bakit? Sino ang gabantay sa imo? Ang Diyos. Kung titingnan mo si David, hari siya. Ibig sabihin na nung hari si David, nandyan na sa kanya yung lahat. Sabi pa ng kanta na nasayo na ang lahat. Nung hari si David, nasa kanya na ba ang lahat? No. Marami pa ding kulang kay David. Pero sino ang nagpo-provide upang mapuno ito? Walang iba kundi ang Panginoon. God always provide at the right time. Okay? Muna tandaan gid naton mga abyan, no? Mga abyan. Hindi ikaw ang nagpo-provide, kundi ang Diyos mismo ang nagpo-provide ng ating pangangailangan. Every day, siya gid ang ga-provide. Unang-una, bigyan ko lang kayo ng example. Ang gin-provide ng Panginoon sa atin, unang-una, ang hangin, which is na malalanghap natin. Yung ginhawa na binibigay ng Panginoon, siya yung nag-provide niyan sa'yo. Kaya ngayon, buhay pa tayo. So, hindi natin nalalaman, no? Okay? Kaya deserve niyang pasalamatan. Okay? Tandaan natin yan, mga abyan. Okay? So, kung titingnan mo si David, hari siya pero hindi kulang pa din. Marami pa din kulang para sa kanya. Pero sino ang nagpo-provide? Walang iba kundi ang Panginoon. Pangalawa, God satisfy the soul. God satisfy the soul. Psalms 107 verse 9, for He satisfies the longing soul. Anong mga bagay na magbibigay sa inyo mga abyan ng satisfaction? Okay? Ano ang magbibigay? Na kung tatanungin mo ang mga tao kahit sa labas, no? Tatanungin mo na, ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Ang iba magsasabi niya na gusto ko magkaroon ng pera. Siyempre, pag mayroon kang pera, marami kang mabibili. Ang tanong, pera ba ang magbibigay ng satisfaction sa'yo? Alam niyo mga abyan, ang pera hindi magbibigay sa'yo ng satisfaction. Bakit? Alam niyo yung sabi na one day millionaire, tomorrow broke? Meron kang pera ngayon, bukas, wala na yan. That's why money cannot give you satisfaction. Money cannot give you ang ginatawag na contentment, na makokontento ka. Sa business nga, sa entrepreneurship nga na sa amin, ang mga Chinese, no? Hindi gid nila iniipon yung pera nila sa isang, or like for example sa isang minuto lang or sa isang oras. Dahil ayaw nila
na itong pera nila ma-stack. Gusto nila ito ay nag-i-income. So makikita mo ba yung satisfaction sa kanila? Wala. Sa business, amo na. Hindi nila gusto na yung pera na i-stack siya. Gusto nila nag-i-income ito. Ibig sabihin, makikita mo na kahit malaki na yung pera nila, hindi pa din sila nasasatisfy. Kaya ang pera hindi magbibigay ng satisfaction, mga abyan. Sino lang ang makakapagbigay sa atin ng satisfaction? Only God can satisfy us. Walang iba. Okay? Walang iba na makakapag-satisfy sa'yo kundi ang Panginoon. Bakit? Unang-una, manggaranon ang ating Diyos. Mayaman ang aton nga Diyos. Base, lahat ng dito sa mundo, galing yan sa Kanya. Okay? Siya ang gumawa. Kaya manggaranon ang Diyos naton. Okay? So, para masatisfy ka sa buhay mo, ang kailangan mo lang walang iba kundi ang Panginoon, si Jesus. Okay? So, number 3. Pangatlo, God renews our strength. Ito pa yung binibigay ng Panginoon. God renews our strength. Isaiah 40:31. Okay? Renew their strength. They shall mount up like eagles. Okay? Anong ginagawa ng Panginoon sa atin kapag nadidrain na tayo? God lifts you. Okay? When your life is drained. Ubos na, wala na talaga. Ang Panginoon, siya yung mag-lift up sa'yo. Okay? Now, example natin mga abyan. Walang iba kundi si Elijah sa 1 King chapter 19. Anong ginagawa ni Elijah sa ilalim ng juniper tree? Gaoy, depressed, kag hopeless. Pero anong ginawa ng Panginoon? God feed him. So anong ginamit na para makakain siya? Uwak pagid. 'Di ba? Alam niyo naman ang uwak ay matakaw, yung hindi madamot. Ang type sini nga pispis. Ining uwak na ini, madamot. Pero amo pagid na ang gingamit sang Ginoo to feed Elijah. Kita mo? God feed him. Kag sang nakakaon na siya, nagkaroon ng strength. Kag renewal. And yan ang nagamit ni Elijah for 40 days na paglakat niya. See? Kita mo mga abyan? Kaya tandaan natin mga abyan. Okay? Balikan natin. Money cannot satisfy you. Ang mga bagay-bagay na nakamit natin sa mundo, hindi yan magbibigay sa iyo ng satisfaction. Okay? Masisira din yan. Okay? Sa una, masasatisfy ka. Pagka matagal na, yung masisira na siya, ayun, sasakit ng ulo mo. So, ibig sabihin mga abyan, yung satisfaction na nakakamit natin dito sa mundo ay temporaryo lang yan. Ang tunay na satisfaction na hindi mawawala or hindi madura, okay? Walang iba yung satisfaction na ibibigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, amo na mga abyan. So, ano ang lesson naton? Sining hapon. Thanksgiving grows when you see God's mercy every day. So, yan ang lesson natin mga abyan. Thanksgiving
grows when you see God's mercy every day. Tanong ko mga abyan sa inyo, nagawa mo na bang nagpasalamat sa Panginoon? Kung nagawa mo na, amen. Okay? Amen. So ano yung mga pinapasalamatan mo, mga abyan, sa Panginoon? Ikaw lang ang nakakaalam. Now, in application, dapat deserve natin na pasalamatan ang Panginoon. Number 1, thank God for what? Daily blessing. Okay? Thank God for daily blessing. Either big or what? Small. Minsan kasi kapag maliit yung binibigay sa atin ng Panginoon, parang nagagalit tayo sa Kanya. Lord, kaisto ba ani nga, ang binigay mo? Labang malaki dyan. Ganyan, nagre-reklamo pa tayo. Imbis na dapat magreklamo, pasalamatan mo dahil binigyan tayo ng Panginoon. At alam ng Panginoon kung binigay sa iyo na maliit, dahil sapat lang yan para sa iyo, para sa atin. Okay? And, hindi lang yan na magpasalamat sa Panginoon, kundi hingiin mo din yung daily renewal. Ano gani yun? Yung strength, yung hope. Okay, so amuna, mga abyan, ang aton nga mensahe sini nga hapon. Okay, a thanksgiving of the heart. Tatlo ka bagay. Number 1 is, thank God for His restoring mercy. Pangalawa, thank God for His protective grace. Then the last one is, thank God for His daily provision and renewal. Okay? Now, Psalms 103 verse 1 to 5 teaches us to thank God because He restores us. Second, He protects us. Then, third is He provides and renew us. Let's pray. Father, we praise and thank you, O God, sini nga hapon. Thank you so much, Lord God, sa salita mo. Kag natutunan namon, Lord God, nga deserve ikaw na pasalamatan. Why? Number 1, ikaw pala ang nagre-restore. Ano po bang ibig sabihin doon? Ikaw yung nag-forgive. Kag nag-heal, O God. Kag salamat man sini. Pangalawa, nga deserve ka sa pagpasalamat tungod kay ikaw ang kaprotect sa amon. Ginluwas mo kami, ilabi na sang mga distraction. Amo na nga deserve ka nga pasalamatan. Pangatlo, ikaw ang ga-provide sang amon mga panginanglan. Kag ikaw ang gahatag sang kusog sa amon. Ikaw ang naghatag sang satisfaction sa amon nga kabuhi. That's why deserve ka nga pasalamatan. Lord Jesus, tani kung may mag-abot man sa amon nga blessing, tani Lord God, i-remind mo kami sang salita mo nga hindi ini halin sa kusog namon nga nakabot namon nga blessing, kundi ini nga blessing, Lord God, halin ini sa imo. Kag deserve ka nga pasalamatan. Salamat sa time, Lord God, na binigay nyo na ma-share ang salita mo. Kag sani, Lord God, ang mga listeners, kag viewers man, Lord, masayran man ila ini. Kag ma-apply man nila, Lord God, ini sa ilang nga kabuhi. Kag ikaw man mag-guide, kag mag-protect sa ilang nga kabuhi, Lord. I-bless man ang bawat pamilya na nakakarinig, Lord God, ng salita mo. I-bless man itong station, radio station na ito, Lord God. Sa aming pagpapatuloy, ikaw po ang ma-bless. Kag sa aming pang mga gagawin nitong araw na ito, ikaw po, Lord God, ang mag-protect at mag-guide. Ito po ang aming samot langin at pasalamat sa mahal na pangalan Jesus. Amen and Amen. Alright, salamat sa mensahe ng Panginoon, okay? Kag tapos na gid tayo. Okay, so mga abyan, okay? Once again, ako ang inyong program host ngayong hapon na ito, walang iba, Pastor Ariel Esperat, nagsasabing God bless you po and bye.